Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa bayan ng San Isidro, may isang matandang babae na tinatawag nilang Aling Sandra. Siya ay isang mangkukulam, ngunit hindi siya masama. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa mahika upang protektahan ang baryo laban sa masasamang espiritu, engkanto at lalo na sa mga aswang. Matagal nang tahimik ang baryo, ngunit isang gabi, nagsimula na namang mawala ang mga hayop sa paligid. Mga manok, baboy, at maging ang isang baka ni Mang Bruno. Isang umaga, may natagpo ang patay na tao sa may ilog. Tuyot ang katawan, parang sinipsip ang dugo. Bumalik na naman ang mga aswang, pulong ng mga matatanda. Isang gabi, habang nag-iisa si Aling Sandra sa kanyang kubo, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Hindi siya kinabahan. Alam niyang hindi iyon ordinaryong magnanakaw. "Lumabas ka, halimaw!" sigaw niya habang hinugot ang isang bote ng langis na gawa sa dinikdik na ugat ng bawang at ipinagpakulo ang dahon ng alokbate. Isang pangontra sa aswang. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang. Matangkad ito at payat, at may mahahabang kuko at matatalim na pangil. Pulang-pula ang kanyang mga mata, at may nakakatakot na ngisi sa kanyang mukha. "Aling Sandra, matagal na kitang pinapanood," anang aswang sa malalim na boses. "Alam kong ikaw ay nagproprotekta sa baryong ito. Pero ngayong bumalik na kami, ikaw na ang una kong sisirain." Ngunit hindi natinag si Aling Sandra. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinambit ang isang sinaunang orasyon. Sa liwanag ng araw at dilim ng gabi, pawiin ang kasamaan, palayasin ang demonyo. Nagliyab ang kanyang kamay, at isang bugso ng apoy ang lumabas patungo sa aswang. Napaatras ang halimaw, pero mabilis itong nakailag. Sa isang iglap, biglang sumugod ang aswang. Napatalon ito sa ere, at mabilis na lumusob kay Aling Sandra. Pero bago pa ito makalapit, hinagis niya ang kanyang bote ng langis. Pagdampi nito sa balat ng aswang, agad itong napaso at napasigaw sa sakit. "Hindi mo ako matatalo," sigaw ng aswang habang nanginginig sa galit. Napangisi si Aling Sandra. "Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang tagapagbantay ng baryong ito. Hindi kita hahayaang maghasik ng lagim." Naglabas ng isang maliit na sako si Aling Sandra. Puno ito ng pinulbos na buto ng lumang puno ng balete. Isang mabisang panlaban sa mga nilalang ng dilim. Ibinuga niya ito sa hangin, at nang malanghap ng aswang, nagsimula itong manlupaypay. Ngunit bago pa man siya makagalaw,
Biglang sumulpot ang dalawa pang nilalang mula sa madilim na kagubatan. Dalawa pang aswang, mas malalaki at mas nakakatakot. Hindi lang ako ang narito, Aling Sandra, anang aswang, habang bumabangon mula sa pagkakahiga. Lalapain ka namin ngayon. Pero hindi natakot si Aling Sandra. Itinaas niya ang dalawang kamay at sinambit ang isang matandang dasal. Isang panawagan sa kalikasan upang tulungan siya sa laban. Lumagungdong ang lupa at biglang lumakas ang hangin. Mula sa kagubatan, lumabas ang isang grupo ng mga engkanto. Mga tagapagbantay ng kalikasan na may utang na loob kay Aling Sandra. Hindi ka nag-iisa, Aling Sandra, ang sabi ng pinuno ng mga engkanto. Lalaban tayo. Nagliyab ang buong paligid. Ang apoy mula sa mahika ni Aling Sandra ay bumalot sa katawan ng unang aswang. Sumisigaw ito habang unti-unting natutunaw sa alab ng apoy. Ang dalawang natitirang aswang ay nagtangkang tumakas. Ngunit hinabol sila ng mga engkanto. Isa-isa silang napaslang, natupok ng apoy at ang mahika. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa balitang wala na ang mga aswang. Mula noon, hindi na muling nakita ang mga halimaw sa San Isidro. Si Aling Sandra ay naging alamat, ang mangkukulam na nagligtas sa baryo. Hindi siya masama, kundi isang tagapagtanggol laban sa dilim. At mula sa kagubatan at sa bawat ihip ng hangin, marinig pa rin ang isang babala. Walang puwang ang kasamaan sa bayang may tapang at pananampalataya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.